maghahanap tayo ng microwave oven. O diba? Yun ang considered na libot namin. Tingnan natin yung bagong iPhone Air. Sa tatlong iPhone na bagong release, ano yung bet nyo? Good morning! Ang gulo ng bahay. Actually, it's past 11 AM na. Magluluto na ako ng lunch. I-update ko lang kayo sa mga nangyari kahapon. Hindi kasi ako nakapag-vlog kahapon. Yung contractor namin, nagpadala na siya ng mga tao para ayusin yung aming mga sinabing kailangan pang ayusin dito. So, isa nga doon ay yung pinto. Napinturahan naman na. Ayan. Baho nga eh. Itong dalawang pinto. Kung napanood niyo yung vlog na pinakita ko, diba hindi pantay yung kulay. Ngayon, okay na siya. Ayan yung isa. So, hindi kami natulog sa kwarto kasi amoy na amoy yung pintura. Naglatag lang kami ng mga, ng kutsyon sa baba. Tapos katabi namin mga babies. Mag-insert ako ng footage sa CCTV. May hinga ang awawin eh. Ang puso. Nalipatin mo doon para mahiga sila. Tatay mahiga dito. Mini, dito. Higa ang yan. Hindi, alam yan. Higa na. Winnie, ay, higa ang yan. Pinapunta ko na dun eh. Winnie, dun ka oh. Ewan. Ikaw ka gali. Mukha kayo eh. Yan sa lugar mo dyan. Kaya nga, dinalaan yan eh. Pupunta ka naman. Diyan ka. Kaya ka nga may kama dyan eh. Umaate. Ewan. Siyang. Pumpuan. Siya huli. Kasi for sure meron, hindi kasi ako nakapag-vlog eh. Tapos, si Panther, nag-LBM siya. So, puyat na naman ang lolo nyo. Siguro kagabi mga 5 beses siya lumabas. Mga 11, 12, 1. Basta parang every hour ganyan. So, naka-blood diet siya ngayon. And pag hindi nag-improve, pretty. Pag hindi nag-improve, dali namin siya sa vet tomorrow. So, blood diet siya ngayon. Tapos, nilagang kalabasa, tsaka nilagang chicken. White rice. Kaya andito yung kama ni Pretty. Ang gulo ng bahay. Actually, kailangan namin maglinis tomorrow kasi darating yung family ni Mahal sa Sunday. And ako naman ngayon for lunch magluluto ng vegan tocino. Oh my God, na-miss ko ang tocino. So, gawa tayo. Meron pa ako natirang dyan eh. Meat. Mock meat. So, ito na yung ating soy meat or mock meat. Talagyan ko na siya ng mainit na water tsaka suka para lumambot na siya tapos medyo mawala yung aftertaste kaya nilagyan ng suka. Si Mahal ay nag-aano ng buko. Bibigyan. Para may buko juice kami mamaya. Ganyan lang. Babad lang siya. Kaya nga lubog. Ang suka. Babad lang natin ng mga 15 minutes.
Ito yung iba nating ingredients. Kailangan natin ng bawang, brown sugar, soy sauce, ketchup, pineapple juice. Yung matitirang pineapple juice inumin ko. Paminta, saka konting salt. Maulan na naman dito sa amin. Lagi naman. Ay. So, ang hirap magpatuyo ng damit. And today, supposedly, pupunta uli yung tauhan ng contractor namin. Pero wala pa sila. It's almost lunchtime. Baka half day. Kahapon kasi half day lang din. Hindi tuloy kami makalabas kasi bibili sana kaming microwave oven. Kasi nga nasira na yung 7 years old naming microwave oven. Sulit na yun. Ang balak namin bilhin yung may kasamang grill para tipid sa space. Microwave oven na siya, tapos oven pa na yung pwede ka mag-grill ganyan. Nakita ka ng Samsung kasi parang hindi kasya dun sa lalagyan namin ng microwave, masyadong malaki. So, titingin kami ng mas maliit ng konti. If ever tomorrow, Sabado. Pero kailangan namin maglinis tomorrow dahil baka dumating nga yung family ni Mahal sa Sunday. 1 week sila dito hanggang sa birthday na niya. Tapos si Mama uuwi din ng a day before ng birthday niya para makasama siya sa celebration. Alis ng panahon na. Ilang months na lang, Pasko na. Ilang days, ilang weeks na lang, Pasko na. New Year na. Nagbibiro pa ako last day na 365 days na lang New Year na. Nung New Year pa na. O yan na, malapit. Nabiyak na ni Mahal yung buko. Ayan, hugasan ko lang tapos kakayurin ko yung laman. Medyo matanda na siya. Nung bagong bigay ito sa amin, 4 to eh. Yung first 2, medyo okay pa, malambot-lambot pa. Pero ito pang atigas na. Kailangan natin pitchin yung sabaw. Juice. So, meron kami dito pang hugasan ko lang. Marunong ba kayong magbalat ng buko? Ako hindi. Magbiyak pa lang yung magbalat. Yung marunong. Sinubukan ko dati sa Bulacan. Tinuruan ako ni Daisy. Pero ang hirap. Anyway, ito yung ating pangkayo. Ay, shucks, sorry. Masikip na ating dirty kitchen. Yan, kayo rin na natin. Masaya din magkayo. Sisa, ang tigas. Ang tigas niya. Oo, sobrang tigas. Nyog yan. Tikman ko nga. Baka mamaya hindi na masarap. Papa. Ang dami. Ang dami ng nagawang juice. Sarap. So, gagawa na tayo ng marinade. Approximately, siguro mga pang 250 grams to na soy meat. So, ano na lang. Ganun. Adjust na lang. Kung more than 250 grams yung gagamitin. So, mga 4 tablespoon ng pineapple juice. Then, 2 tablespoon na vinegar. Tablespoon na soy sauce. One tablespoon na ketchup. Ito ay tomato ketchup. 4 tablespoon na brown sugar. Then, salt and pepper. Dadamihan ko ng pepper kasi mahilig kami sa pepper. Konting salt lang. Ang ating garlic pala. Makakalimutan ko.
Daming garlic para masarap. Gusto na lang mabuti. After 15 minutes, ayan, ang lambot na nung ating soy meat. So, i-drain ko na siya, tapos huhugasan, pipigain. So, literal na huhugasan niyo siya, ganyan. Ganyan, oh, pipigain niyo ganyan. Piga. So, yan na siya. After nating mapiga, pwede na nating ilagay dito. Ayan. And then, papakuluan ko siya kasama yung marinade hanggang matuyo. Tapos may kasamang mantika para after niyang matuyo, maprito-prito na siya. Pero hayaan muna natin mamarinate kahit 15 minutes lang. Ang bilis naman mag-absorb to. Sakto lang, oh, diba? Ayan na yung ating soy meat or vegan tocino. Ba, sarap. Alam nyo ba, sobrang tagal na nung last time na gumawa ako ng soy meat tocino. As in, parang nung nandun pa ako kila Madam Faye, kung nanonood ka na, alala mo yun? Diba gumawa tayong tocino dyan? Parang yun yung last kong gawa if hindi ako nagkakamali. Kasi kinatamaran kong gumawa. Lalo na nung nag-busy na. Tapos yun nga, sa Coco Deli, may nabibili kaming tosilog doon gawa sa... Saan nga ba gawang mushroom yun? Oyster mushroom. Ay, napakasarap din. Tapos, ayun, mas healthy yun kasi hindi yun processed. Fresh oyster yun. Ito kasing soy meat, syempre processed na rin. Anyway, kain muna kami. Iteterno namin siya sa itlog na maalat. Ayan. Wala kaming kamatis eh. Sayang. Perfect din sana sa tocino yun. So, ito atsara na lang. Natin ang ating soy meat tocino. Hindi siya masyadong maasukal. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo ng mas maasukal, dagdagan nyo na lang. Okay, sakto na yung asukal niya. Diba? Gusto niya. Hindi ba ako nagluto nito? Ay, hindi. Tapa ata ang niluto natin. Tapos, lagyan natin ng itlog na maalat. Kasi masarap yung contrast ng alat tapos tamis. Perfect. Masarap na sa itlog na maalat. And then yung ating atsara. Kani pa mas bati to. Tama. Ayan yung ating buko juice. Ang perfect ng ating lunch. Terno sila. Kulang na lang kamatis. Parang gusto ko pala ng sili. Kumuha akong sili kanina. Pwede din tayong gumawang hot and spicy tocino. Ilagyan lang natin ng sili. So ito yung harvest ko dyan sa garden. Ito yung pinag-iinteresan nung kaibigan or ewan ko, basta kakilala nila na nahuli ko. Hindi ko alam kung sila kumukuha din pag wala kami or hindi kami nakatingin. Tiyempo. Kumukuha siya. Nandito ako sa sa sliding door. Nagsa-sightseeing ako. Hindi nila ako kita. Pagbukas ko, sabi ko, Kuya, sana nagpapaalam bago kumuha. Kasi sabi niya, ha?
Hindi, inulit ko. Sabi ko, kuya, sana nagpapaalam bago kumuha. Ay, hindi, may po pa nga yung pangalawa ko eh. Sana po, nagpapaalam bago kumuha. In fairness, sabi niya, pasensya na. Ayun tayo. Sarap. Hiniwa-hiwa ko sila, tapos sabay ko sa pagsubok. May din ba kayo sa sili? Saka man ako natutong kumain yan. Kasi maanghang yung mga, lalo na Indian food. Ang aanghang. Kaya nasanay ako bata pa lang. Tapos kumakain din ako ng sibuyas na hilaw. Lalo na sa biryani. Masarap din yung itlog na maalat, hindi masyadong maalat. Sa Candelaria ba yan? Nakalimutan ko na kung saan namin binili. Nadali yung bago. Bumili ako, akala ko wala niya. Minsan kasi napakaalat na mga itlog na maalat eh. Para hindi madaling masira, inaalatan ko. Kain tayo. Magandang hapon. So kami ay tapos ng sa obligasyon sa mga babies. Kaya kami naman ay maglilibot-libot. Nailak mo na yun? Maghahanap tayo ng microwave oven. O diba? Yun ang considered na libot namin. Aray ko, may langgam. Ang sakit. Considered na libot maghanap ng microwave. Matanda na talaga kami. Pero, bili muna tayong kape sa Nagcarlan. Mura at masarap kasi doon sa Hidden Brew. And, if may time pa, daan tayo ng Power Mac. Tingnan natin yung bagong iPhone Air. Sa tatlong iPhone na bagong release, ano yung bet niyo? Ako yung iPhone Air ang ina-eye ko. Pero, hindi ako bibili ha. Gusto ko lang makita. Walang pambili. Gusto ko lang makita. Next vlog, unboxing iPhone Air. Hindi. Walang pambili talaga ako. Kaka yung pambili. Sabi ko kung hindi nag-business, mayroong pambili. Eh wala na punta lahat dun sa business. So let's go. Para hindi kami masyadong malate. Dahil mga 30 minutes away pa siguro yung Nagcarlan. Dito yung coffee shop. Yan, papasok ko dyan. Wala nga lang parking kaya hindi na ako bumaba. Nag-hazard na lang ako dito sa tabing highway. Si mahal na lang yung order. Ang pangalan ay Hidden Brew. Ayun. Bakit hidden? Kasi ayan, tago, nasa looban. Parang yung coffee shop din namin, looban din yun. Anyway, tapos after nito, diretso na kami Abenson. Delikado yung bababa. Madulas. Matcha kape. Ay, coffee jelly. Coffee jelly na lang. Walang tulugan. 105 din yung sa'yo. Oo, tingnan nyo. Coffee jelly, 105 lang. Pero mas mura para sa... 110. 110. Mahal ng konti. Ito yung aking matcha, 105. Pero kami sa coffee break, 49 ba? Ang coffee jelly natin. Oo. Mas mura pa rin. Okay, punta na kami Abenson. SM na lang kami. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pakaliwa yung Abenson sa Pure Gold. Diyos ko, napaka-traffic, ang hirap lumusot. Tapos biglang merong ambulance sa harap namin. Di nataranta ang lolo nyo. Ayan, sabi ko SM na lang muna. Pag wala dito, pabalik. If open pa, tsaka na lang kami dun. Ito na yung mga microwave oven. Ito yung Samsung. Ito may 8.7 lang. Ay, ba't ang mahal nito? Itong LG ka. Merong bulb sa likod. Ito yung LG? Oo. Ay, 8.7. Ito yung nakita ko. Ayan o. Yun. Pero ang liit. Oo nga, nandun lang sa gilid. Ba't nandun lang sa gilid? So, ito yung isa sa kinong-consider namin, LG, na may kasamang grill.
May grill siya sa loob. Bukod sa microwave. So, dati siyang 11, 8.7 na lang. Pwede na rin. Pero ito yung model na gusto namin, 3-in-1. O 8,995 na lang. Kasi tingnan nyo yung grill sa loob, mas malaki. Ayan o, di ba ang liit nung sa LG? Ito ang laki. Oo, mas Mas malapad malaki yung siya. reach niya. Tapos yung gusto ko may dito yung blue. pagka-blue niya. Parang na bahay niya. Dati ko pa yung nakita, di ba? Tapos ano talaga siya? Automatic lahat. Hindi, yun kasi may knob pang iniikot. Gusto kong straight 8-9. 8.9 na lang. So ito yung kino-consider namin. Feeling ko ito na nga yun. Oo, yun na yun. Hindi, I mean, ito na talagang bibili natin. Okay. Ayan, so yun ang ibinili namin. Hindi-demo muna sa amin. So, nakabili na kami ng microwave. At alam nyo ba, dahil may SMAC, less 5% pa, so nabawasan pa ng 500. 84995 na lang. So, happy kami doon sa aming purchase kasi, so imagine from 11 plus siya, ganun na lang. Ngayon kami, ay shit, ito yung bagong Suzuki Frox. May sasakyan na ako. Tumilingin pa ng sasakyan. Ganda. Ganda niya. Ganda. Tingnan natin yung harap. Ganda. Ganda ng Sexy. harap. Maliit. Maliit yung ilaw. Ang toner ng ilaw. Yan, nasa Power Mac na kami. Kaso ang pinapapasok lang ay yung may pre-order. Wala naman kami pre-order ng iPhone. So hindi rin natin makikita. Sayang. Next time na lang pag pwede nang pumasok kahit sino. Pero for now, hindi pwede. Sayang, excited pa nang makita yung iPhone. So ito na yung aming microwave. Nasa bahay na kami. ASMR muna. Hindi man tayo nakapag-unbox ng iPhone, naka-unbox naman tayo ng microwave. Yan, may kasama siyang ganito, yung para pag mag-grill. So in a way, nakatipid na rin kami kasi 3-in-1 to, air fryer na siya, grill, and microwave. Yan, so pwedeng mag-init ng pizza, ilalagay ito, tapos yun. Ganyan. Pwede din mag-init ng mag-toast. Lang tinapay. Pwede rin direct na dito. At yun, mga chicken. Siyempre, hindi naman kami kumakain chicken. Pero yung mga babies, kung gusto ng lechon, manok, yan. Yun lang, mahirap nga lang maglinis kapag Pero ceramic, matalsik. punas-punas lang. Hindi, ito, yung gilid, yung loob. Or hindi naman siguro nililinis yun, ewan ko. Pinupunas lang. Mamaya ko na tingnan. So, ilalagay na namin to dun sa dating lalagyan ng Medea naming microwave. Hindi na ako masyadong nakapag-vlog. Sumama yung pakaramdam ko. Kasi nga nag-workout ako, tapos biglang nagkape at matcha. Tapos yung pagod. So, lagay muna namin to dun. Yan yung itsura niya. Nagre-reflect yung kwarto. Ayan. Ay, yung sala pa. Nagre-reflect. Parang mirror kasi siya. O, diba? Ang ganda. Kanya natin ito. Gray. So, itry na natin. Mag-init tayo ng kanin tsaka yung tosinong tira. Yun yung ulam namin ngayon. So, ayan, inona namin. Konti na lang yung tirang tosino. Pero try lang natin kung iinit. Yun yung unang-unang ininit talaga. Nakita yung laman. So, 30 seconds lang. Microwave. Oo, kita nga. Humina yung kuryente namin. Ang lakas siya sa kuryente. Actually, may LG doon na inverter. Kaso,
Ang liit, parang laruan yung grill niya, kaya hindi namin pinili. Kasi ito, pwede tayo mag-init ng pizza, mag-bake. Ang daming pwedeng gawin. So, kahit hindi siya inverter, okay. So, yan. Tapos na. Yay! Ayan, gumana naman. At ang lakas. 30 seconds lang, oh. Ang init-init na. Aray. Oh, ang init. Yay! Gumagana. Umuusok. Nakita niyo ba yung usok? Basta nakita na. So, yan na yung ating Samsung microwave grill na air fryer. 3-in-1 siya. If naghahanap din kayo ng gano'n, yan sa SM appliance store namin nabili. Tapos yun nga, kung may ESMA kayo, less 500 pa. So mag-good night na rin ako. Salamat sa pagsama sa amin. Good night.